Go to another visitor. Meron po tayong panauhin mula naman po sa Santa Mesa, Manila. Si kapatid na Rona Esmedia, isa pong born-again Christian. Kapatid na Rona, magandang gabi sa iyo. Tuloy ka, ano ang iyong katanungan? Salamat sa iyong participation. Magandang gabi po sa inyo, Brother Eli at Brother Daniel. Maraming salamat po sa Diyos sa oportunidad na to. So, sa ngayon ho, nag-aaral ho ako sa PUP at isa din po ako sa mga leader estudyante or parte po ako ng konseho na mag-aaral po ngayon. Kung nabalitaan niyo po yung recently na pangyayari po sa PUP, which is yung nagkaroon ho ng sigalot between ho dun sa school tsaka ho dun sa militar ho sa ngayon, yung PUP-DND Accord, ang nangyari ho sa amin sa konseho, na-red tag ho kami. So, ibig sabihin po ng na-red tag is may allegation po na meron po sa aming parte ho ng NPA. Ngayon ho kasi, ang kinakatakot lang ho namin bilang parte nga po ng konseho, dahil sa na-red tag ho kami, andun po, nakasalalay ho yung buhay po namin. So, andun po yung pagtatanong kung dapat po ba kaming lumaban against po doon sa red tag allegation po namin or dapat po ba kaming magpasakop kasi yun po yung nababasa ko rin ho sa Biblia. At may pahabol pa po akong tanong kung sakali lang naman ho na maabutan ho ng oras. Ano po ba, kasi sa nakalakihan ko po na simbahan po noon is meron pong tinatawag na first fruit at saka tithes. Dapat po bang isinasagawa yun? Ayun po. Tanong mo, dapat ka bang pasakop kasi na-red tag ka mo as part ng NPA. Wala naman kayong dapat na ikatakot eh. Nagtataka lang ako sa liberty ng mga estudyante ngayon eh. Pwede nang magdadaldal, sumigaw, laban sa gobyerno. Masyado na ang liberty ng mga estudyante. Remember, estudyante kayo. At yung mga institutions of learning na yan, mga gago ang namumuno dyan na lumalaban sa gobyerno. Gago lahat yan. Patawarin nyo ako. Pinsang buo ko naging presidente ng UP. Si Emmanuel Soriano. Alam ko ang kalakalan sa UP. Marami dyan ngayong gago. At dyan sa PUP at saka sa iba pang mga lugar. Bakit? Masyadong pinalaya kasi. Ba't ka manghihingi ng accord na hindi kayo pwedeng pasukin? Bakit? Hindi naman martial law. Ba't hindi pwedeng pumasok ang pulis? Kaya naging breeding ground ng mga gagong, mga ano yan, mga NPA. Nakalaban ng gobyerno, yung kasaysayan ng NPA na yan. Wala namang ginawang mabuti ang NPA na yan eh. Tandaan nyo, mga kabataan, may ginawa bang mabuti yan? Mula nung panahon ng unang-unang mga presidente, lagi na lang tutol sa presidente yan eh. Kasi ang puno niyang mga yan, yung gagong nandoon sa Geneva, yung kalbong matandaro na gagong nagpapasarap doon. Siya ang gusto niyang maging presidente ng Pilipinas. Frustrated lang siya. Kaya lahat ng presidente, tutol siya. Di ba meron nagsasabi, mahusay daw na presidente si Marcos. Mahusay daw na presidente si Cory, yung kalaban ni Marcos. Mahusay daw na presidente si Ninoy. Bakit? Anak ni Cory. Ang nagsasabi nun, yung mga kalaban ni Marcos. Mahusay daw na presidente si Presidente Duterte. So, di tinatanggap ng sambayan ng Pilipino, may mga mahuhusay na presidente. Ba't hindi tumitigil ng pambubwisit sa gobyerno, yung NPA? Kasi para sa kanila, walang mahusay. Kasi yung puno nila, gustong magpresidente. Yung bugok na ateistang yun na walang Diyos. Naintindihan nyo ako, mga kabataan? Ngayon, itong mga gago rin na namumuno sa mga universidad, gago kayo. Pagka nilalabanan nyo ang gobyerno, gago kayo. Bakit? Hindi na kayo Kristiyano, gago pa kayo. Bakit? Kaya nga may gobyerno eh. Isipin mo, kung ako ang presidente ng UP, hindi ba may gobyerno akong hahawakan? I will govern UP. Di ba?
Ayaw mong papakialaman ka sa UP. Teka muna. Meron ding gobyernong mas mataas sa'yo. Tama? Ang gobyerno ng Pilipinas. Mag-analyze ka, kapatid na Rona. Ako ang presidente ng UP. Halimbawa, sabihin ko ngayon doon sa pinsan ko, kasi buhay pa yan eh. Pakita mo nga, pinsang buo ko yan eh. Emmanuel Soriano, former UP President, 1979 to 1981. Born December 30, 1936. Birthplace, Cebu City. Isa sa pinakamayayaman sa Cebu. Yang pinsang ko. Yung kanyang pamilya. No. Ngayon, ito, nagpresidente sa UP, naging advisor ni President Cory. Actually, siya yung nag-push ng candidacy ni Cory Aquino. Alam mo, kapatid na Ron, ang gusto kong i-point out sa mga kabataan, maintindihan nyo sana, kung sino man ang namumuno sa UP na laban sa gobyerno, nagsasalita laban sa gobyerno, o sa PUP na laban din sa gobyerno, ba't yun nilalabanan? Eh hindi ba ikaw, may gobyerno ka rin? Doon sa university mo, meron kang ano ron, meron kang gobyerno. Ayaw mo nga pakialaman ka eh. Tapos yung gobyernong mas mataas sa'yo, papakialaman kayo. Gusto ba niyang pakialaman niyo siya? Mag-isip kayo kung di kayo gago. Ewan ko kung naintindihan mo ako, kapatid na Josel. Opo, awa ng Diyos, Brad Eli. May pinamamahalaan ka. May gobyerno ka sa university mo. Ayaw mong pinakikialaman ka. Pero may mas mataas na gobyerno sa'yo. Eh tapos ikaw ang gusto mo, pakialaman mo yung gobyerno na yon. Anong logic meron po dun sa ganon? Hindi ubra po yun eh. Wala po sa tamang hulog, kung baga, Brad Eli. Eh dapat, alamin mo anong posisyon mo, nasaan ka dapat, at sino dapat mong pagpasakupan. Eh dapat ang alamin mo, may gobyerno ang buong Pilipinas. Nasa ilalim ka nun. Bakit mo ipagbabawal na mag-interfere sa gobyerno mo samantalang ikaw ay nasa mababang kalagayan? Tama ba ako, Brad Josel? Opo, Brad Eli, tamang-tama po yun. Yung mayor, pag pinakialaman ka ng gobernor, aba, nasa ibabaw mo yung gobernor, nasa ilalim ka ng probinsya niya eh. Yun namang gobernor, pag pinakialaman ng presidente ng Pilipinas, pwede. Kaya nga meron tayong Department of Local Government eh, na ang humahawak eh yung nasa national government. Hindi ba naiintindihan niya ng mga profesor na UP? Mga bugok ang hindi makaintindi dyan. Mga bugok kayo, hindi kayo marunong ng batas. Sabihin nyo pang mga abogado kayo, mga tonto kayo. Kahit saang universidad, pag ayaw nyo at nagre-resist kayo, na pakialaman kayo ng gobyerno in whatever manner for the good of the institution, which is state-owned. Hindi mo sarili ang UP, gago ka, hindi mo sarili ang UP. No? Kaya tuloy, ang nangyari, kung hindi makakapasok basta, tatawag mo na, pupunta kami dyan, mag-check kami. Nakatakas na yung mga gagong komunista. No? Kaya nasaan ang mga estudyante? Nasa mundo. Ikaw ba gusto mong pumaris doon sa mga ganon? Nagtitiis yung magulang mo para paaralin ka sa pinakamataas na institusyon sa Pilipinas? Nagtitiis na hindi kumakain ng masarap para lang sustentuhan ng pag-aaral mo. Tapos mami ang kote, mababalitaan nanay mo nasa bundok ka, babae kang tao, may daladala kang Armalite. Eh di ba gago ka nun, kapatid na Rona? Sabi mo sa akin, kung di ka gago nun. Tama ko yan. Opo. Gago ka nun. Alam mo ba kung ano yung gago? Nasa diksyonaryong Pilipino yon. Pakibasa mo nga kung ano yung gago, kapatid na Daniel.
Mula po sa UP Diksionaryong Pilipino, pahina 278, gaga, babae na mahina ang ulo o walang talino. Gago kung lalaki. O, wag niyo ko sisisihin, mga taga-UP ha. Kinukuha ko ang definisyon ng gago sa diksionaryong ginawa nyo. Ano yon? Gaga. Pag babae na mahina ang ulo at walang talino. Gago kung lalaki. Kaya ang presidente ng UP na lumalaban sa gobyerno, ayaw ng gobyerno. Gusto niya siya nagsosolo para kang independent republic. Gago kayong lahat. Ayon sa inyo. Mahina ulo nyo eh. Tama ba yon, kapatid na Josel? Opo, Bradley, yun po ang tamang terminology doon, tamang tawag doon. Kasi description po nung ginagawa nila. Kasi kung tama naman ang isip mo at hindi ka gago, magpapasakop ka. Meron kang dapat na alam na kapangyarihang nakakasakop sa iyo. Hindi mo naman sarili lang ang buong Pilipinas. Meron kang pamahalaan, maaari, pero local. Merong mas mataas sa iyo. Kumbaga nga yung pinakita niyo po kanina, merong mayor, may governor. Abay, hindi po pwedeng sasabihin mo, mayor ka, hindi ka papakialaman. Hindi ganun. Hindi po ganun ang logic niyang pamahalaan kahit saan. Kahit naman po saan, hindi lang sa Pilipinas, Brad Eli. Ayaw mo pinakikialaman ka, tapos ikaw naman, nakikialaman ka naman doon sa higher authorities. Ayaw mo naman sila na hindi ganun po ang ano. Ibigyan kita ng food for thought, Brother Josel. Opo. Ang gobyerno komunista ng China. Tama? Opo. Tingnan mo, lahat ng tututol sa Hong Kong kinukulong. Kasi nasa ilalim daw nila ang Hong Kong. Lahat ng tutol sa Taiwan kukulungin. Ite-threaten. Ganyan ang gobyerno komunista. Sa atin naman, di naman ginaganyan Demokrasya tayo Papasok lang ang pulis, ayaw mo. Meron na ngang ebidensya, may delito na. Naging breeding ground ang UP ng mga NPA. Meron recruiting agency dyan para lasunin ang kaisipan ng kabataan. Para palabanin sa gobyerno. Biro mo, sasabihin, ipagtatanggol natin, makabayan tayo. Nung makabayan, ba't pinapatay nyo yung sundalo? May daladalang relief goods para sa COVID-19, papatayin nyo kung di kayo mga ulol. Mga ulol itong mga ito. Biro mo sundalo, kapwa mo Pilipino, sasabihin mo makabayan ka, hindi ka naman inaano. Hindi bali pa siguro. Kung halimbawa nilusob kayo ng sundalo, okay lang sa akin Maramdaman nyo yung magalit kayo Pero hindi, magdi-distribute ng COVID, di-distribute ng COVID. Ano ka ba, Brad Josel? Magdi-distribute ng relief para sa COVID na naka-lockdown. Papatayin nyo. Sundalo, may asawa rin yon, may anak din yon, Pilipino rin yon. Pag pinatay mo isang sundalo, may nanay na maiiyak, no? Pag pinatay mo isang sundalo, may asawang iiyak, may mga anak na iiyak, may kamag-anak na iiyak. Tingnan mo ito. Basahin mo sandali ito, Brad Josel, ikaw na bumasa. Opo. NPA attack on troops securing COVID-19 aid distribution kills 2 soldiers. Kademonyohan ninyo, mga walang hiya kayo. Tarantado itong mga ito. Gago talaga itong mga to. Magdi-distribute na nga lang sa nagugutom na dahil sa COVID papatayin nyo pa. Yan ba ngayon ang ipagtatanggol yung prinsipyo? Si Joma Sison? Talagang ako masasabi ko ngayon na total siguro panahon na para kumibo Itong ginawa ni Cory Aquino, pinagre-release yung mga ano na yan, mga komunista na yan. Naku, napakalaking pagkakamali niyan. Huwag kayong magagalit sa akin, hindi ako namumulitika. Sukat na palayain yan, Joma Sison na yan. Dapat yan binitay Marami ng krimeng ginawa sa sosyedad Pilipino yan Dapat yan binitay Pinalaya ba naman
Oh. Eh ano ngayon na napala natin? Di lumakas pa ang NPA. Ayan, nagre-recruit sa UP. May mga hindi mo naman maitatanggi may mga estudyante na UP napapagbabas ako eh. No. Na recruited ng NPA sa UP. Eh di ang UP maliwanag naging breeding ground ng NPA. Recruits. Ang pinasok nila yung pinakamataas na institution of learning sa Pilipinas. Bakit? Eh, once upon a time, nandyan ako sa UP eh. Diyan ako nakakita ng outer space eh, sa UP. When I won a competitive test among all Quezon City students, ako po ay nagkaroon kami ng standardized test sa lahat ng estudyante ng Quezon City. Andun ako sa Magsaysay High School. Akong representative ng aming school. Awa ng Panginoon naman noong panahon na yon, nang mag-ibigay ang standardized test, eh ako ang nanalo among all Quezon City students. Bagay, ngayon ko lang naman nasabi yun eh. No? Hindi naman yun pagyayabang. Kasi kilala ko mga estudyante sa UP. Once upon a time, nag-test kami dyan eh. Eh noong mga panahon na hindi ganyan kagrabe ang UP na ang pangasiwaan ng UP parang independent republic. Marami nang cha-cha-cha-cha bureche sa kontra sa gobyerno. Yung accord na yan, kagaguhan niya kung sino man ang gumawa niyan. Para daw to protect democracy. Kalokohan. Masyado na nga ang democracy nyo ngayon eh. Inaabuso nyo na eh. Masyado na. Parang yung democracy sa Amerika. Sabi ko, gago na itong democracy na ito. Kagaya niyang CNN na yan. Naku po, tinamaan kayo ng magaling. Wala na kayong sinabing mabuti kay Trump eh. Wala na. Lahat ng balita. At si Trump ang pinakamaligned president of the US. Naawa ako doon sa matanda. Pobreng matanda. Wala namang intensyon yun na siguro magnakaw dahil mayaman naman yun. Pero lahat ng news laban kay Trump, I sympathize with President Trump because of the too much democracy. Imagine just a newscaster only. Why I say only? That's why I'm implanting that to the brains of, to the thinking of Brother Daniel. He is a newscaster, not just an ordinary newscaster. He was a newscaster in all the largest networks in the Philippines. Sinasabi ko, when you give, what is that, Brother Joseph? Pagkakausap mo yung mga nasa gobyerno? Mga interviews po, Brad Eli. When you interview government officials, always use the word sir, sir. Show them respect. Do not be like that of Don Lemon or Lennon or what is that black man in CNN who speaks to a president like as if he is in equal level to the president? Shame on you. Di kayo marunong kumilala ng authority. Nasa Bible yan, kapatid na Rona. 13:1 ng Roma. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Ayan. Meron kang matataas na kung may kapangyarihan ka man, may mas mataas pa sa'yo. Pasakop ka ron. Kalooban ng Diyos yun. Merong hierarchy of power in the universe. Pasakop ka. Kapatid na Rona, naniniwala ka ba sa Diyos? Opo.
Oh, edi Opo. pasakop ka sa mataas na kapangyarihan. Ikaw na nagsabi kanina eh. Nababasa mo sa Biblia eh. Pasasakop tayo sa mataas na kapangyarihan. Pasakop ka. Kaya nga ako, hinuhuli ako eh. Nung mga pulis eh. Nagpapasakop ako, nagpapahuli ko. Kinulong ako sa kalumpit eh. Hindi naman ako dapat ikulong, kinulong ako, nagpapasakop ako. Doon sa San Fernando, Pampanga, kinulong ako. Dahil sa, hindi naman katakatakang makulong. Nakasulat naman talaga sa Biblia yun eh. Ako'y nasa bilangguan, dinalaw niyo ako. Naku, dinalaw ako ng mga kapatid sa Pampanga. Umaapaw yung kulungan, di nila maisara. Nung araw na ako'y hahatulan na dahil ako raw ay estapador. Mabuti naman, napatunayan sa Court of Appeals na katarantaduhan yung kaso na yon. Kagaguhan yung kaso na yon. Nagdesisyon ng Court of Appeals na ako'y pawalan sala dahil hindi totoong meron akong inistapa. Pero nung ako'y ikukulong, nagpapasakop ako. Pinatayo ako. Kinunan ako retrato. Pinagpiano ako ron. Papasakop ako. Ang daing kapatid doon, kung gusto ko magwala, makakapagwala ako ron. Okay lang. Pasakop kayo sa matataas na kapangyarihan. Ayun. Kaya nagpapasakop ako hanggang pagpunta ko rito sa Brazil. Nagpasakop ako eh. Nagpaalam ako sa korte. May mga kasong ipinalang iglesia ni Manalo. Magpaalam ako sa korte. Sabi nung abogado, paalam ako. Ginrant naman kami ng korte na pwede ako lumabas ng bansa. Tapos itong gagong mga alagad ng iglesia ng kadiliman, si Soriano tumakas. Ano tumakas? Nagpaalam nga, meron ba naman tumatakas na nagpapaalam? Ek. Brad Josel. Kaya nga po, Brad Eli, may court records po tayo niya, nagpaalam kayo eh. Kaya nung hinihiling nila na i-declare kayo refugee, tinanggihan po ng korte ilang beses eh. Kasi hindi naman totoo. Dahil nagpapasakop nga po kayo, hindi naman kayo rebelde na kagaya ng ginagawa nitong mga, wala nang ginawa kundi lumaban sa lahat ng, na lahat ng presidente, ang pamahalaan, walang matino. Siya lang ang matino. Nako, alam na alam mo ang ambisyon niya, kaya lang frustrated na po talaga. Ang dami na pong dumaang administrasyon. Ganyan lang po yan. Kaya sa susunod na eleksyon, huwag kayong boboto dyan sa kabayan na yan, bayan mo na kung ano-ano. Hindi totoo bayan ang pinagmamalasakit niyang mga yan. Nako. Ano na kayo? Kilala ko kayo lahat. Hindi totoo prinsipyo nyo. Kung may prinsipyo kayo ng hustisya, hindi nyo papatayin ang gagawa ng mabuti sa kapwa. Magdi-distribute ng pagkain. Hindi nyo papatayin. Kung may prinsipyo kayo. Patunayan mo sa akin may prinsipyo kayo, I will be on your side. Dapat talaga may prinsipyo eh. May principles to follow in life. And one of that principle is that if you are a president of UP, what you want among UP students and faculties may happen and must happen because you are the president of UP. But remember that even if you are the president of UP, there is another president higher than you. Ek. Tapos ngayon, papapasukin yung polis, tututulan mo yung presidente. Ek ka. Kahit yung pinsan ko gumawa yan, sasabihin ko sa kanya, pinsan, ek ka. Hindi ka Soriano. Pag ginawa mo yan, ba't ka tututol na papasok ang pulis, ang militar, papasok? Hindi naman mananakot. No? Para deterrent lang sa breeding ground ng ang UP, the most prestigious university in the Philippines and one of the most prestigious in Asia, maging breeding grounds ng mga rebelde, ng mga walang Diyos, ng mga pumapatay ng kapwa ng walang dahilan. Mga ek. Napala mo kasi nagtanong ka eh. Kapatid na Ron bahala ka. Kung masasaktan ka, bahala ka. Pero ang masasabi ko sa iyo, yung sinasabi ng Diyos sa Biblia, pasakop tayo. Huwag tayong gumawa ng masama sa kapwa. Ibigin natin ang ating kaaway. Huwag mong papatayin yung sundalo kahit kaaway mo pa eh. Pinapaibig eh.
Hindi ka naman papatayin ng sundalo kung di ka gagawa ng masama. Basa, Roma 13 rin, versikulo 3. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At Ang mga pinuno, hindi naman sa gawang mabuti kilabot yan eh. Sa gawang masama, kung gumagawa ka ng masama, doon lang na aaksyon. Pero sa atin naman, di naman papatay ang mga yan ng yung mga pinuno. Maaari, ordinaryong pulis magkamali na gagawa ng hindi tama. Pero yung mga pinuno na, yung mga presidente na, yung mga nasa matataas ng katungkulan, hindi naman yan kilabot sa gawang mabuti. Masama ang nilalabanan yan. Kaya ang sabi sa Biblia, ibig mo bagang mawalan ng takot sa mga kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Yun ang assessment na dapat nating gawin. Hindi naman kilabot sa gawang mabuti ang gobyerno natin eh. Ang gobyerno nga natin gumagawa ng mabuti sa mamamayan eh. Hindi natin maiaalis, may corrupt. Pero ang general purpose ng government is to take care or preserve the peace and justice in all parts of the land of the Philippines. Hindi ba yun naman ang ginagawa? Kaya nga may pulis eh. Kaya nga mayroong mga sundalo eh, para ipagtanggol tayo pag may mang-aapi sa atin. May pulis para humuli ng mga magnanakaw at saka mga kriminal. Tapos ngayon papatayin mo yung pulis. Masyado itong mga tarantadong ito. Papatayin mo sundalo. May pamilya din yan, tao rin yan, kagaya mo. May nagmamahal din dyan. Papatayin mo. Walang hiya itong mga ito. Dapat lang. Kasi kawalan ng pagkakilala sa Diyos yan eh. Kung kumikilala tayo sa Diyos, dapat marunong tayong magpasakop sa mga nakakataas sa atin. Hindi naman sa disiplina militar lang, kundi sa lohika at pati rin sa Biblia, sinasabi yun, may mas mataas na kapangyarihan sa'yo. So kailangan, kung nakakataas siya sa'yo, sumunod ka. Open the gates. Hindi pwede. May accord tayo. Ay, nako. Okay na po ba? Actually, nasatisfy po ako dun sa lahat po ng diniscuss nyo. Kasi sa akin lang naman po is that para more of clarification lang din po nung sa desisyon. Kasi more of the neutral Ito side masasabi po. ko sa'yo, hindi kita mapalampas, kapatid na Rona. Huwag kang sumama dun sa mga rebelde. Wag. Just live a peaceful life. Kahit itag ka pa ng itag na ikaw ay kasama ng NPA, wala ka namang ginagawang masama, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Tingnan mo yung recipient ng Nobel Prize Award. Sino yung estudyante na yon sa... Ano siya eh, sikat siya, kalimutan ko pangalan. Hindi naman rebelde yun eh. Sino ba ito? Babae. Radiosel. Taga Nepal ba yun o kung saan ba yun? Anybody can come to rescue? Ayan, yung babae na yan, ano pangalan yan? Si Malala. Hindi naman rebelde yan eh. Inapi nga yan eh. Pero para humawa ka ng armas. Babae kang tao, humawa ka ng armas. Walang ya kayo. Tapos tututol kayo sa gobyerno, hawak kayong armas. Huwag kayong tumutol. Do not be rebels. There are always higher authorities. At kung halimbawa, natatag ka, mapapagkamalan ka, wala namang ebidensya kung di ka naman talaga kasama nila. Be in peace, kapatid na Rona. Alam ko, ibig mong sabihin, huwag kang madala nung crowd emotion. Alam mo, yung crowd emotion, totoo yan eh. Minsan, yung crowd emotion, nadadala yung iba. Hindi ako papadala sa crowd emotion.
Ako meron akong sarili kong prinsipyong kinukuha ko sa Biblia. Bawal yan sa Biblia yung magre-rebelde ka sa gobyerno. Sabi nga, pasakop ka sa matataas na kapangyarihan. At inulit pa yan ng iba pang apostol, si San Pedro. Sabi ni Pedro, 2:13 ng unang Pedro, basa. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan. Pasakop kayo sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging hari o presidente ng mga matataas ang tungkulin. Pasakop kayo, alang-alang kay Kristo. Kaya itong tutol na ito, walang Kristo itong mga ito eh. Walang Panginoon sa buhay yan eh. Sila ang gusto nilang maging Panginoon. Pero kung ikaw kumikilala sa Panginoong Hesukristo, sa Panginoong Diyos, susunod ka, may mas mataas na kapangyarihan sa'yo. Huwag mo sabihin, ikaw ay presidente ng UP eh, para ka nang may sariling republika. Presidente ka ng PUP o presidente ka ng UST eh. Ka na. Ikaw na ang pinakamataas sa lahat. Hindi pa. May mas mataas pa sa yung presidente. Oh, tama ba yon, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, meron pong bahagdan ng kapangyarihan na nakakasakop at may kanya-kanya pong mga palatuntunan na sinusunod. Kaya kung saan po may palatuntunang nakakasakop, ay dapat po na magpapasakop kung ano yung nakapaloob doon sa mga palatuntunan po na yon. Kasi meron naman pong mga batas na nagsasabi kung ano ang mga limitasyon, ano ang mga pwede, ano ang mga hindi pwede, at hanggang saan ang dapat na nasasakupan ng isang kagaya po ng mayor, anong nasasakupan niya at saan siya pwedeng pakialaman at saan siya hindi pwedeng pakialaman. Ganon din po yung mas mataas pa sa governor. Ibig lang pong sabihin ay may hierarchy po, kapatid na Eli, na dapat nakilalanin. Sa ngayon din dun sa kung batas ng taong pinag-uusapan, batas ng taong umiiral sa panahon na ito po ay pinatutupad. At ganon din naman po, parang itinuturo niyo po sa amin sa batas ng Panginoong Hesukristo, kung alin yung utos ng Panginoong Hesukristo na dapat pagpasakupan, yun ang pagpapasakupan natin. At hindi na nga po yung batas na lumipas na dahil meron namang ibang set of laws na dapat na makasakop noong unang panahon kagaya ng panahon ni Moises. Ibig lang pong sabihin sa pinapaliwanag nga po ninyo, merong bahagdan ng kapangyarihan. And it stands to reason, kapatid na Eli, na pagka nga po sinasabi nyo kanina na kung ikaw ayaw mong ikaw ay pakialaman, ikaw ay meron kang pinamumunuan, pero nakikialam ka naman doon sa namumuno na supposed to be ay namumunong nasasakop ka rin. Bakit ganon? Parang wala pong tamang dahilan para gusto mo gusto mo lang ikaw ang nakikialam, ayaw mo naman na ikaw ay pinakikialaman. Pag ikaw ang makikialam, okay lang. Pag ikaw ang pinakialaman, ayaw mong mapakialaman ka. So, dapat lang po siguro talaga na tinitignan kung ano ang limitasyon ng atin pong mga kalayaan, ano yung limitasyon ng pwede nating gawin at hindi natin pwedeng gawin. Pero ang inyo pong tinuturo naman sa amin palagi ay kung ano yung limitasyon na itinuturo ng salita ng Diyos at kung ano yung pagpapasakop na dapat na gawin ayon po doon sa katwiran at aral ng Diyos, kapatid na Eli. Alam mo, na sumasama ang loob ko pagka dinadaan ko sa analysis Presidente ka ng isang universidad. Ikaw ang nakakasakop sa universidad na kung saan ka presidente. Presidente naman ang Pilipinas si Presidente Duterte. No? Nasa ilalim niya ang lahat ng secretary. Kagaya ng Secretary of National Defense. Tama? Pwede ka bang pakialaman ng Secretary of National Defense acting in the capacity of the President of the Philippines?
Presidente ka lang naman ng universidad eh. Tapos ngayon tututol ka na. Mali eh. Kung ikaw sa pagpipresidente mo sa UP, walang nakikialam sa'yo, ikaw nga nasusunod eh, kaya nga akala mo, feeling mo, okay, napakataas mo na eh. Ikaw, walang tumututol sa'yo sa UP eh. Ikaw ang presidente eh. Ano ngayon ang ibig kong sabihin? Ba't man tinututulan mo itong presidente mas mataas sa'yo? Asan ang logic? Mga taga-UP, di ba tatalino nyo? Di ba nasa UP ang, kung masasabi nating, the finest and the most intellectuals in the Philippines, nasa UP? Di ka naman basta makakapasok dyan sa UP eh. Tama ba ako doon, Brad Daniel? Opo, kapatid na Eli, meron pong mga examinations at may mga requirements na kailangan mo pong i-fulfill, kapatid na Eli, at pasahan sa mga pagsusulit, kapatid na Eli. No, kasi alam ko, kasi pamangking kong isa, pinsan ni Daniel, graduate na UP yun. Kaya alam ko, nandyan sa UP ang pinakamabubuting estudyante, pinakamatatalino. Kaya lang nakakalungkot, yung pinakamatatalino, ang kinukuha nitong mga walang Diyos, mga komunista. Mag-aral na lang kayo sa kasaysayan ng komunismo, ng China. Kaya bakit maraming nagde-defect sa North Korea? Ba't maraming nagde-defect? Ba't maraming nahahapis? Ba't ngayon sa Hong Kong daan-daan libo ang gusto lumaya sa Hong Kong? Kasi mapanggipit yung gobyernong komunista. Hindi makatarungan yan. Sa gobyernong demokrasya, meron tayong kanya-kanyang rights to respect. Merong mga human rights. Presidente ka ng isang institusyon. Tapos ngayon ikaw ang nasusunod. Kaya feeling mo, powerful ka. Ngayon, makikialam sa'yo ang isang presidente na mas mataas sa'yo. Presidente rin siya. Tutol ka. Ikaw nga, ayaw mo ang pakialaman. Tapos itong presidente, papakialaman mo, tinututulan mo. May logic ba, Brad Yosel? Opo, Brad Eli. Bias kasi yung gusto nyo mangyari eh. Yung sa kanila, ganun lang. Bias para sa sarili. Pero dapat kung nag-i-implement sila ng same rule ng pagiging presidente, pasakop ka kasi may presidenteng nakakasakop sa'yo. Nasa Pilipinas ka eh. Hindi mo naman solong-solong kapangyarihan sa buong bansa. Hindi naman po ganun. May kapangyarihan ka, oo. May nasasakupan ka, oo. Pero may nakakasakop sa'yo. Dapat po tingnan mo nangyari. Tingnan mo nangyari sa mga estudyante. Naging rebelde na rin. Nagsususunog. Pinagsususunog sa UP. Kundi ba naman ang pagka-presidente ninyo'y kagaguhan? Pagkakilala nyo sa inyong kapangyarihan ay kagaguhan, ba't yung pinagpupunuan ninyo nagiging kalaban ng gobyerno? Susunugin ng properties ng gobyerno. Nagbabayad kami ng tax eh. At marami sa tax namin napupunta sa UP eh. Pansweldo sa inyo. Tama, Brad Yosel? Tama po, Brad Eli. Baka yung ibinabayad kong tax sa gobyerno ng Pilipinas at saka ni kapatid na Daniel sobra nang ipansweldo dyan sa mga opisyal dyan eh. Tapos ngayon ang mga bata, ang kabataan, gagawin nyo, taga-sunog, taga-sigaw, mga rebelding kabataan, you are breeding rebellious generations. Kaya, hindi ako conforme dyan. Mga kabataan, mag-isip kayo. Kaya kayo pinaaral ng magulang ninyo, hindi para lumaban sa gobyerno. Pinaaral kayo para kayo'y maging mabubuting mamamayan. Hindi para mamundok at maghawak ng Armalite. Pag-isipan nyo yan, mga kabataan. Sana liwanagan ng Panginoon ang inyong mga kaisipan. Kapatid na Rona, salamat ha. Salamat din No po. hard, no hard feelings ha. Pwede po mag-shoutout?
Mag-shoutout Sige. po. Sige, Sige, Kailan po? kapatid. So- Sige, shout out mo. Sige po, maraming salamat po sa naging avenue po para makarating po ako dito, yung Bread Society po. Maraming salamat po kay Kuya Sai, maraming salamat din po sa CEO, kala Kuya Clyde po, kala Kuya Ned, saka kala Kuya Dwin po. Yun po. Baka may nakalimutan ka. Alam, shoutout din sa magulang ko po. Tsaka sa mga kaskwela ko, guys. Hello, sa Tama mga na, sabi nanonood ko dyan. na sa'yo, may nakalimutan ka. Huwag mong kakalimutan magulang mo. Unang-una sa lahat yun. Ha? Pangalawa Kasama- sa Diyos. Ha? Sige. Salamat, kapatid na Rona. Maging ano ka, ha? Maging law-abiding citizen ka. Tandaan mo, hanggang ngayon, 74 years old na ako, kabisado ko pa yon. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang tinubuan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukup at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Dahil dito, susundin ko ang tuntunin, ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang Pilipino. Mamamayang kang Pilipino. Hindi ka naman mamamayang komunista. Mamamayang Pilipino. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayan, ng isang mamamayang makabayan, masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan, walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging tunay na Pilipino, hindi komunista. Sa isip, sa salita at sa gawa. Ang mga kabataan ngayon, iba na. Baguhin nyo na itong panatang makababoy. Gawin nyo ng panatang makababoy, hindi na panatang makabayan. Pag makabayan ka, you will respect your own nation and the government of your nation. You will respect the flag and the authority under that flag. Pero para si estudyante ka pa lang, di ka pa nga tapos, di ka pa nga marunong mag-English eh. Tapos ngayon sisigaw-sigaw ka na yan, nagdididi pa kang, meron kang hawak-hawak na Armalite. Naku po, natuto ka ba niyan? Sino nagturo sa'yo ng ganyan? Gago nagturo sa'yo niyan. Di ka natuto niyan. Di ka marunong pasakop sa mga kapangyarihan. Kapatid na Rona, no offense, hindi ikaw ang sinasabi ko. Thank you, iwan na muna kita. Meron pa ba tayong, wala na pala tayong oras, ano? Kapatid na Joseph, tatawag pa sana ako ng isang magtatanong, inubos mo oras ko, kapatid na Rona. Ikaw may kasalanan, humingi ka ng tawad dun sa mga susunod. Alam nyo mga kababayan, sige kapatid na Rona, sige total naubos na rin lang, ano pa gagawin natin, naubos na, iubusin mo na. Pasensya ko sa mga hindi po nakapanood po kala Sister Rosalie po, kala Sister Gloria po dito. Si na Brother Randy, tapos si Sister Jolie din po, tsaka sa mga iba pa po. Pasensya na. Alam nyo kasi mga kababayan, hindi ko, parang ang kalooban ko kasi parang nagdaramdam ang kalooban ko para sa mga magulang na nakita ko umiiyak na yung mga anak nila na-recruit ng NPA. Merong mga magulang na gano'n. Tapos makikita mo pa yung, kami ba ikang mga anak, meron ba kami ikang tungkulin para magbayad sa magulang? Biro mong salita yun, salita ng walang utang na loob na anak yun. Gago yun. Naturuan ng UP. Ano tinuro nyo sa bata? Na maging walang utang na loob sa magulang, ganun ang narinig ko eh. Di ba natatandaan mo yan, kapatid na Josel? Opo, Bradeli, ganyan nga pong sinisigaw nila. Wala pong Wala utang na kaming loob. utang na loob para bayaran kami. Kasi hindi naman namin kasalanan na naging tao kami. Ay sino may kasalanan? Ang nanay mo, tatay mo? Kung naniniwala kang may Diyos na lumilikha sa tao,
Hindi mo nga dapat anuhin yung magulang mo ng ganun eh. Hindi ka dapat magsalita eh. Unang-una dapat magpasalamat ka sa Diyos, nagkaroon ka ng chance na mag-exist. Binigyan ka ng chance na mag-exist at meron ka ring chance na makarating sa eternal happiness in eternal life. Tapos ngayon sasabihin mo, ako ba meron ba akong utang sa magulang ko dahil pinaaral niyo ko? Dapat mong itanong yon. May utang ka. Alam mo tawag doon? Hindi utang na pera yon, utang na loob yon. Ek-ek. Pakinggan niyo itong gagang ito. Appreciated namin yung parang kasi responsibility nila yung magpaaral ng ng anak kasi anak nila yun eh. Sila yung nagluwas sa kanila. Hindi naman namin kasalanan na nabuhay kami. Hindi naman namin ginusto na mabuhay kami. Pero dahil yun nga, 18 na ako tapos may sapat na akong kaalaman na hindi parang yung mga sinasabi nila sa akin na parang obligasyon ko, responsibilidad ko na sumunod sa kanila dahil nag-ano sila sa akin ng nag-invest sila sa akin ay ibalik ko sa kanila. Parang sinasabi nila na investment lang ang yung investment lang ang anak. So, ayaw ko pang Sana pagkukuha yan. Sana pagkukuha yung mga katwiran na yan, kundi galing sa mga ek-ek na mga komunista yung walang Diyos sa buhay. Kasi kung may Diyos ka sa buhay, kahit hindi sabihin ng magulang mo na mahalin mo sila, mamahalin mo sila. Bakit? May utang ka sa kanila, pinalaki ka eh. Hindi naman pinapautang sa'yo na 10,000 utang mo sa amin ha. Kaya nga sa Tagalog, kung nag-iisip kayo, mga estudyante na UP, merong utang na loob. Ano ba pagkakaiba ng utang na loob kaysa sa utang sa bangko, Brad Josel? Yun pong utang sa bangko, nababayaran po yun, Brad Eli. Hindi mo kailangang tanawin pagka napautang. May numero yun. Wala naman sinabing numero magulang mo sa'yo eh. They are just expecting love from you and respect. Para sabihin mo, wala naman akong utang ah. Hindi naman ako investment ah. Para sabihin mo na hindi ko naman tungkulin naman nila na paaralin ako. Ba't naman nagkaroon ng tungkulin na paaralin ka ng magulang mo? Bakit na nagkaroon ng tungkulin paaralin ka? Dahil sa pagmamahal sa'yo. Nag-aaral ka ngayon, hindi ka natuto ng pagmamahal. May mga anak hindi nga napag-aral eh. Iniwan ng magulang sa kalye eh. Hindi napag-aral eh. Nalulung sa drugs eh. Ikaw, nakarating ka ng UP. Abay, mahal ka ng magulang mo. Tama, Brad Josel? Opo, Brad Eli. Tapos ngayon sasabihin mo, wala kang utang. Hindi ka pala marunong ng utang na loob. Hindi utang na numero ng pera. Hindi. Utang na loob. Wala na po tayong oras, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, ang ating susunod na Bible Exposition ay pinag-aanyayan natin kung loloobin ng Panginoon bukas, araw po ng Martes, alas 7 pa rin po ng gabi,